Easter egg naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At eto na nga, sobrang dalang lang yung merong nagse-celebrate talaga ng Easter Sunday, like para magpagawa ng cake or kahit anong pastries. Kasi normally sa ating mga Pilipino, 'di ba? Lalabas, magsisimba, magpapasalamat, lalo na buhay na ulit si Jesus, ayan. Pero eto na nga, meron tayong pahabol na order, rush order ito, and nirefer ito ng kaibigan ko sa akin, ayan, and nag-message siya sa akin, and sabi niya nga kung kaya daw gumawa ng lolly cakes na pang Easter Sunday. Amazing! At ito na nga, as you can see, nagdurog tayo ng vanilla moist cake natin na freshly baked. Tapos hinaluan natin ng whipping cream. Ang pangmalakasang ACC whipping cream ang ating ginagamit palagi. At hinalo natin yan kasi ang whipping cream ay magsisilbing parang pandikit para mahulma natin yung ating lolly cakes. Vanilla moist ang ginamit natin na flavor para hindi tayo masyadong mahirapan dahil ang gusto ni customer pastel colors yung pinaka-coating nung lolly cakes natin. Kapag sa chocolate yung ginamit nating cake dito, kailangan natin siguro magtatlong coat ng chocolate, which is sobrang bigat na siya and may possibility na bumagsak yung lolly cake natin sa stick. Kaya vanilla moist na lang ang ginamit natin. Naalala ko pa yung pinakaunang beses ako nag-attempt na gumawa ng lolly cakes ay super duper failure talaga siya. Eto sila, tingnan ninyo. Nakatusok dapat yung mga yan kaso nahuhulog sila kaya ayan, nakataob na lang yung ginawa ko. Sobrang palpak talaga niyan. Tapos kung nakita ninyo yung mga chocolate, gulo-gulo siya, diba? Hindi siya singkinis ng typical na lolly cakes. Kaya sabi ko, never na talaga ako ulit gagawa ng lolly cakes. Kaso diba, magpapatalo na lang ba tayo dahil pumalpak tayo? Syempre hindi. Paano tayo matututo kung hindi natin susubukan at susubukan ulit, diba? Or magpa-practice hanggang sa makuha natin yung pinaka-goal natin. Kaya ito, nung naka-receive ako ng order ng lolly cakes, ayan, finally, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na mag-accept ulit. Bali, ang ginawa ko na lang, inagahan ko na lang, one day ahead of time ko talaga sila ginawa para kung sakaling magkamali tayo, ay marami tayong oras para ayusin yung mga pagkakamali na yon. Pero sinwerte talagang smooth na smooth ang pagkakagawa ko dito and hindi ako nagkamali. Although, meron akong dalawang lolly cakes na bumagsak kasi sobrang bigat nila, napalaki yung gawa. Pero, aside from that, maayos yung gawa natin. Kaya, ang palagi ko talagang sinasabi ay, hindi porket na nagkamali tayo or nag-fail tayo, ititigil na tayo doon. Try and try until you succeed, sabi nga nila, diba? Wala namang masama kung susubukan natin, and hindi porket nagkamali ka ay, yun na yun, tapos na ang buhay. Hindi ganun ang buhay. Failure is a part of success, sabi nga nila. Kung hindi ka magkakamali ay hindi ka matututo. Amazing! At saka napakasarap kaya sa feeling nung kapag ka nagkamali ka, tapos nagawan mo siya ng paraan, tapos hindi mo lang siya nagawan ng paraan, mas nahigitan mo pa yung expectation mo sa sarili mo, 'di ba? Kaya fighting lang mga mi. Anyway, ayan, binabalutan na natin ng white chocolate ang ating lolly cakes. Burials, white chocolate compound, ang ginagamit natin dyan. Minelt ko lang yan dyan mismo sa pan. Meron akong separate video kung paano ako nagme-melt ng white chocolate. Check nyo na lang yan sa aking page. At dahil medyo malamig na yung lolly cakes natin, mabilis lang nag-set yung white chocolate kasi wala naman na tayong hinalo dyan ng kahit anong liquid. And siguraduhin nyo pala na hindi super duper na malamig yung lolly cakes ninyo bago nyo balutan ng chocolate kasi kapag ka super duper malamig siya, may tendency na mag-crack yung white chocolate natin. Sayang naman kapag ka ganon. And ayan na nga, naglagay na tayo ng first color natin, color pink, since pastel nga lang yung gusto ni customer. And wala naman talaga siyang specific na design na gusto. Yung mga sinanya lang sa akin is yung may mga sprinkles. And sakto naman na marami tayong colorful sprinkles. So pinaglaruan na lang natin sila based sa kung ano ang meron tayo. Kaya kung gusto ninyong subukan nyo na pang merienda or pang display sa inyo kapag may mga party kayo. Tingnan nyo muna, tapos kapag nagustuhan nyo na, pwede nyo na siyang ibenta. O diba, banggahan? Ang benta ko pala dito for now is 20 pesos
per piece dahil nga nag-uumpisa pa lang ako. Pero siguro pwede itong ibenta ng 25 to 30 pesos per piece. Pero syempre depende na rin yan. Mag-costing kayo, make sure na dapat may tubo pa rin kayo and isama ninyo ang pagod at oras na ginugol ninyo habang ginagawa ninyo ang mga products ninyo. And sa mga bashers pala dyan, unahan ko na kayo, yes, nakakamay lang po ako at hindi po ako naka-gloves habang nagde-decorate dahil mas hygienic po ang naka-bare hands lang dahil every time na meron kang mararamdamang lagkit or makahawa ka ng konting gamit, maghuhugas ka kagad ng kamay. Unlike kapag ka naka-gloves ka, syempre feeling mo malinis ka and sobrang safe. Kaya kung ano-ano na yung nahahawakan mo, para na rin maiwasan ang cross-contamination. Ayan, kung makikita ninyo yung mga sikat na chef, nakakamay lang yan kapag ka nagpa-plating sila ng mga pagkain. Kaya huwag kayong eme dyan. Tapos pala kung napapansin ninyo, tinutusok ko yung mga lolly cakes natin sa styro. Tapos yung styro, binalutan natin yan ng cling wrap for food safety para sigurado na walang madidikit na mga particles ng styro doon sa pinaka lolly cakes natin. 6x4 yung binili ko na styro dyan. Tapos hinati ko lang sa gitna para maging tag 6x2 siya. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang shala ng lolly cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!